mali sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa. Alam po aming mga naging pagkukulang, kaya amin po aming biyaya ang siyang maging kasama namin sa gabi. Sa iyo po ang lahat ng papulihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay Luke chapter 23, verse 30 up to the following verses. Ibinatawag ni Pilato ang mga pulukan, ang mga pinto ng bayan, ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, sinaktan na sa akin ang tao nito sa paraan na iniigaw niya ang taong bayan. Siniyasa ko siya sa harap niyo na patunayan ko walang pagpapakalan ang mga pakalan nito sa kanya. Gayun din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin ang tao nito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol ng kamatayan. Ipapahagupit ko na lamang siya pagkatapos ay aking paglalayaan. Tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Subalit sabay-sabay ang sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong yan, palayain si Barabbas. Si Barabbas ay nabilanggo dahil sa pagiging magsik na pinangunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais ng mapalaya sa Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit ang sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Ano kung ginawa niyang masama?
Wala akong makitang dahilan upang siya'y hamulan ng karatayan. Kaya ipapahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayan. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanahit ang kanilang sigaw, kaya pinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang hinihingi. Ang taong hinihingi na pinagbuo dahil sa pag-iimagsik at pagkabaling ay pinalaya niya at ibinigay na si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal at nasa lubong nila doon sa daan si Simon na taga-Cyrene na naman ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at pinapasan nila ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyak at tumatamis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kapatiran ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisa niyo ay ang inyong sarili ng inyong mga anak. Tandaan niyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baon, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga bibig na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga luto, umupo kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa amin sa liwa, ano naman kaya ang mangyayari sa mga tao na ito?" May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag mo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako nila ang dalawang kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Tatalog tayo ng verse 38. 39. Tinignan ko siya ng isa sa mga sakay na ipako sa talingan. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo niyo sa kanyang pagkaling kami. Ngunit pinagsabihan naman ikaw ng kanyang kasama. Wala kang pangako sa Diyos. Kaya pinupusahan ng tulad niya. Tama lang na tayo pausahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tamo ay walang ginawang masama. At sinabi ko nito, "Jesus, alalahanin mo ako kapag may gagawin ka." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama ka ngayon sa paradis." Mga minamahal ko magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, malapapala na wala po kayo makahulog ng mga kapatid. Gandang gabi po sa inyo lahat. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Ang gospel reading natin this coming Sunday ay medyo makakapalaga. Actually, dalawang chapters na ito eh. Yung chapter 23 na natin binasa ko, pero ang gospel talaga ay nagsisimula sa chapter 22. Simula sa huling hapunan hanggang sa ang Panginoon ko ay ipako sa krus at mamatay ng kapatid. Now, sa gospel nito na ating pong tinunghayan, makikita po natin yung trial na pinagdaanan po ng ating pong Panginoon. Actually, hindi na nga ito tawag na trial, is trial na kasi talagang halos hindi siya naman sa due process ng mga kapatid. Talagang ito ay plinano ng mga taong gusto talaga siyang ipaligpit. Kasi walang 24 hours na isakto para nila yung kanilang masamang balak. Dahil gabi, nung ginakip nilang Panginoon, at madaling araw nang ito'y nilinis, pinagpasapasahan pa rin nila ng Herodes, at pagdating ng kinapagakan ng Panginoon po ay nasakdal, siya po ay nakatulan, at pagdating po ng alas 3 ng hapon ay naipako, namatay lang ako ang Panginoon. So, ganun kabilis yung mga pangyayari ng mga kapatid. Although sa tagpong ito, narinig ko yung wickedness of man, mga kapatid, kasi alam naman po natin na kaya ang Panginoon nagdanas ng kamatayan, hindi natin sa siya ay nagkasala, kundi yun yung pamamaraan upang tayo ay matubos, mga kapatid. Dito rin naman narinig yung graciousness o kahabagan ng puso ng Diyos sa mga tao. In fact, alam talaga ng Diyos na ang tao ay nagre-rebelde pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Kaya
gumawa na siya ng paraan para ang tao ay ma-restore sa Kanya. Sabi po ng Acts chapter 2, verse 23, ngunit ang tao ngayon ay pinagkanulo sa inyo ayon sa pasyat kaalaman ng Diyos na mula pa ay pinakapulit pinapatay sa mga tao ng masasama. Ganun din po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1, verse 20. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. So bilang tagapagligtas, bilang manlubos, kailangan talaga magdaanan ni Jesus ng ating Panginoon, ito pong sakripisyo na ito mga kapatid. Now, tingnan po natin yung remaining critical hour ng ating pong Panginoon. So, si Lord po ay in-interrogate po ni Pilato mga kapatid. So, it's Jesus between Pilate. Si Poncio Pilato po mga kapatid para sa ikakaunawa ng kapitan po sa atin. Madali na i-imagine. Siya po ay isang governor. Kung meron tayong gobernador sa lalawigan ng Rizal, si Poncio Pilato po ay isang gobernador din. At ang kanya pong nasasaupan ay ang lalawigan po ng Judea, mga kapatid. So, si Poncio Pilato at saka po si Herodes ay magkaibang tao po yan, mga kapatid. Ang Roman government, ang pinakamataas na authority na meron sila ay ang Caesar o ang emperador. So, ang emperador po sa bawat lugar na kanila po nasasakop, bawat conquer po ng Roman Empire, siya po ay naglalagay ng mga tao dyan. Nang sa gayon, meron siyang mata, bibig, or kabayo sa mga lugar na yun, mga kapatid. Now, alam po natin na mga Hudyo po, hindi po sila sanay na sinisigil o merong ibang foreign ruler na namamahala sa kanila. Kaya po marami po mga Hudyo, especially yung mga tinatawag po ng mga Orthodox Jew, ay nagre-rebelde po ng mga kapatid. Nandyan yung mga tinatawag ng mga Maccabees, nandyan yung mga Zilog, nandyan yung mga kabayan ng mga kapatid. At sila po ay lumalaban sa gobyerno po ng Roma. Now, para makipakita ni Pilato na hindi siya basta-basta political figure lang, kasi kailangan kasi para galangin ka ng sasakupan mo, minsan kailangan mo magpakita ng taas ng bakal ng kamay para sumunod yung mga tao sa'yo. Ang ginawa po itong si Poncio Pilato ay nagpasok po siya ng tinatawag na imperial insignia sa loob po ng templo ng kapatid. Na lalo ginagamit ng mga Hudyo kasi it bore the image of Caesar. Eh, alam naman po natin ang mga Hudyo allergic na sa mga image nila. No? Kaya ito ay paglapastakan sa kanilang paniniwala ng kapatid. Talagang iniinis sila ni Pilato. At ang isa pang ayaw ng mga Hudyo kay Poncio Pilato ay yung pangulay na niya ng tinatawag na tax, mga kapatid. At hindi lang tax, pati na rin sa temple fund. Kasi si Pilato ay naman siya pakialam sa religion. Basta ang mahalaga sa kanya, magbigay kayo ng ang pagtingin sa gobyerno. Kaya yung nakukuleta, galing po sa templo ng mga kapatid na dapat sana ay gagawin sa mga activities sa loob ng templo, ay bumibigyan pa po ng porsyento doon si Pilato. Ang paggawa po ng mga tulay, ang pakain sa mga sundalo, ang paggawa ng mga kalsada, etc. etc. Ngayon, ang isa pa po sa inakagalit po ng mga Hudyo kay Poncio Pilato ay yung pagkiling niya kay Jesus nung dinala po ng mga religious leader si Jesus para ito ay mahatulan po ng kamatayan. Kasi binasa naman natin sabi doon, 3 ulit niyang siniyasa at kanya pong katunayan walang kasalanan si Jesus. Alam niya ang nagpupudyok sa mga tao para si Lord ay patayin ay yung kanila pong mga inggit, mga kapatid.
akalain Poncio Pilato na yung taong yun ay hindi ordinaryo na iniharap sa kanya. Akala niya simpleng issue lang, simpleng dismissal lang. But it almost caused a riot, mga kapatid, dahil yung mga followers po ng Panginoon ay handang makipagpatay. Kita niyo naman, di ba, kung bakong tabak si Pedro, handa na talaga pagtanggol po ang ating Panginoon. So, alam nila na hindi papansin ni Pilato yung kanilang sumbong, yung kanilang hinaing. That's why they emphasize political aspect in their kasunod. Kumbaga, para mas bumigat yung sumbong nila ng mga kapatid, ay hinalukan po nila ito ng tulay ng politika. So, ano po yung ibinitintang nila sa ating Panginoon? First of all is rebellion. Na ang sabi nila, ang tao nito ay nililig yung mga tagasunod niya upang lumaban sa gobyerno ng Roma. Na hindi totoo, mga kapatid. Kasi, ang teaching ng Panginoon ay hindi naman gano'n eh. Amen? In fact, nung siya ay gustong gawin natin ng mga taong kanyang pinakain, ang Panginoon ay tumakas, tumalis sapagkat hindi niya naman misyon maging hari ng daigdig na ito. At ang isa pang binibigman sa atin ng Panginoon para bumigan yung kanyang case ay yung pag-uutos niya sa pagbabayad ng tax sa Caesar. Samantalang na sinabi ng Panginoon nung in-question siya ako sa pagbabayad ng buwis, sabi ng Lord, ibigay mo sa Diyos kung ano yung para sa Diyos at ibigay mo sa Caesar kung ano ang sa Caesar. Hindi niya tinuturuan yung mga tao na sumunod o lumaban sa gobyerno. Mabigat kasi na ano yun eh, na parang yun mga kapatid na hindi ka magbabayad ng buwis. Alam niyo naman na mabigat po ang penalty sa mga nag-evade sa tax, mga kapatid, tax evasion. Malaking ano po yan, malaking kaso po yan, mga kapatid. At ang isa pa po, that he claimed to be a king. Na itong tao ito ay sinasabi ng siya'y hari ng mga Hudyo, which is not true, mga kapatid. Ang tao ang gusto siyang gawing hari, pero ang Panginoon po, ang paghahari o yung kingdom na kanyang pinapakaral ay hindi po yung earthly kingdom, kundi yung kingdom of God, yung kingdom of heaven na dinadala na po sa puso ng mga tao. So, nag-conclude si Pilato that Jesus was guilty of no crime. Ang tao nito ay walang ginagawang masama para ma-deserve niya yung hakol na kamatayan. Pero kahit gano'n, dahil nga halos magkagulo yung mga tao, ipinahugutin niya pa rin ang Panginoon. Dapat talaga yung mga hugupit niya dito yung mga nagsumbong eh. Kasi sila yung mga nanggugulo at nag-uudyok sa mga tao. Kaya nung nalaman po ni Pilato na ang Panginoon po ay taga-Galilee, ang ginawa niya, ipinadeliver na ito ngayon kay Herod. Ito po si Herod at saka po si Pilato ay magkagalit, magkaaway po yan ng mga kapatid. Now, nung nakita po ni Herod ang ating po Panginoon, natuwa naman siya kasi marami na siya narinig tungkol dito at nag-expect siya ng something spectacular na miracle na gagawin ng Panginoon kasi siguro nababalitaan niya, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapatilig ng mga ulan, nagpapalakad ng mga bilay, nagbubukay ng patay. Pero sa gitna po at sa karamihan po ng pagkatanong niya, the more he questioned him, the bolder he became, lalo na lumabas yung kamangaman po itong si Herod. Dahil hindi ka po naman ay hindi po sumagot ang ating Panginoon. Kasi alam niyo, minsan, may mga tanong na hindi mo naman talaga kailangan sagutin eh. Yung pagkatanong sa'yo ay udyok ng pang-iinsulto or pang-uya. At dahil nagsasayang lang ng laway, si Herodes ay pinasokan niya malamang po ng purple robe ang ating Panginoon na wala sa kanyang kamalayan ang pagpapasok
na robe sa ating po Panginoon, yan po ay honorarium sa mga matataas na opisyal ng Rome. So, hindi man niya lubos na nauunawaan, kinilala niya na rin bilang hari ang ating Panginoon. Kaya, ang ginawa niya po, pinabalik niya po ito ulit kay Pilate. So, natutuwa rin si Nero kasi kahit pa paano, kahit meron pa silang political issue, kasi ano yun eh, kanya-kanya sila ng palakasan sa emperador eh. Pero, ang dating kay Herod kasi nun, yung pagsisend ni Pilate kay Jesus sa custody niya, ay parang makinig na natin ako, yung kanyang authority din. Yung baga ginagana siya. Kaya binalik niya ulit, sabi niya, total, sa lugar mo naman nagkagulo, sa lugar mo naman isinumbong, ikaw na ang magbigay ng final verdict. Kaya ang sabi po dun sa verse na ating binasa, simula noon ay naging magkaibigan itong dalawang ito na magkaaway. Amen po. Ang galing po ng Lord, ano? Mamamatay na lang at lahat, may napagbati na magkagaling. Kaya natin yun. Kasi si Lord, kita nyo, ipapako na lang lahat yung dalawang political figure na yun na matindi ang ginawa dahil sa kanya, nagkakayos pa. Amen? At alam po ni Pilate na hindi matutuwa ang mga tao sa kanilang judgment na ipakatuwid lang ang Panginoon. Kaya nakaisip siya ng paraan na kung wala tuwing kapistahan ay required ako magpalaya ng isang bilanggo at akong bayan ang siyang pipili. At ipinalabas niya yung kriminal na si Barabbas. Ito po si Barabbas, mga kapatid, ay isang rebelde. Mamamatay na ako kasi nuno ng gulo. Ang mindset kasi ni Pilate, syempre pag pinapili niya yung mga tao, ang pipiliin ng tao, yung tao na hindi ganun kabigat yung ibinibintang na akusasyon. Pero isipin niyo, ang pinili ng mga tao sa halip ang Panginoon, ang pinili isinigaw ng mga tao na palayain ay walang iba kundi si Barabbas. Mga kapatid, si Barabbas ay isang murderer, isang revolutionary, isang rebelde, at lumalaban po sa authority ng Rome. Kaya, wala siyang nagawa eh, hindi magbukas ng kamay. Sabi niya, ginawa ko na lahat wala eh. Ang tao talaga na gusto niya ipapatay ay si Jesus. Na ilang ulit kong review yung kanyang case at napagkanto ko wala talaga siyang kasalanan. Ang inggit ang nag-uudyo sa inyo. Grabe po ano? Minsan po, iniisip natin, grabe naman yung mga tao na yun. Ang pinili nila si Barabbas kaysa sa ating Panginoon. Pero alam niyo, minsan sa buhay natin, si Barabbas naman talagang pinipili natin na maghari at makalaya sa buhay natin. Kaya po nitong papalapit na Semana Santa, mas maraming tao po na sa halip na magsimba, ay mas pinipili po yung magdala. Sa halip na magdilay-nilay, magtika, patungkol po sa sakripisyo ng ating Panginoon, mas marami pong tao ngayon ang nasa beach. Sa halip lang ng mga tao ay basahin ng Word of God, sumali sa mga mabasa, sa mga nobena. Mas marami pong tao ngayon ang nagbibidyo okay kahit mahal na araw. Sinasabi natin, grabe naman yung mga tao yun. Pinili nila si Barabbas, pero minsan ganoon din po tayo. Ang pinipili natin sa buhay natin ay si Barabbas. Sa halip po ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, ang nangyari po, mga kapatid ko kay Kristo, dahil walang magawa si Pilate, na-pressure kasi siya sa sigaw ng mga tao. Natakot siya na baka mamaya yung kanyang community magkagulo, makarating ang report sa emperador, papalitan siya sa Judea. Kaya mas pinili niya i-please kung ano yung gusto ng mga tao.
concern sa kanilang reputasyon kaysa sa character nila. Di ba ho? Na sa kanilang pananampanya, mas pipiliin nila yung kanilang popularity kaysa pakinggan yung kanilang conscience. Kasi alam mo, walang kasalanan ng Panginoon eh. Pero pinili niya ipahagupit, pinili niya ibigay sa otoridad ng mga gustong magpapatay. Parang si Haring Saul, ang utos sa kanya ng Diyos, patayin mo lahat ng Amalekites, wala kang tira, baka, matanda, lalaki, babae, ubusin mo lahat, patigan nila mga anak ng kayo. Pero alam mo, sa halip na tumalima po si Saul, ay mas pinili niyang makinig sa kanyang mga tauhan. Ano pong ginawa ng kanyang mga tauhan? Itinabi yung mga matatabang baka, yung matatabang kayo, at inuwi sa kanila nilang mga tahanan. At yung hari po ng Amalekites, na si Haring Agag, ay inuwi nilang bihag. Kaya sabi sa kanila ng propeta, tingin mo ba natutuwa ang Diyos sa pinaggagawa mo? Na meron kang handog na susunodin? Hindi. Mas mahalaga sa Diyos yung pagsunod kaysa sa handog na susunugin. Amen po. Obedience is better than sacrifice. Kasi po, pag natakot ka na sa pressure, sa sigaw ng tao, yun na yung magsisimula ng downfall mo. Kasi, ba't siya matakot sa kanyang mga tauhan? Tauhan niya ba ang naglulog sa kanya para maging hari? Hindi, di ba? Ang naglagay sa kanya para maging hari ay ang Diyos. Kaya dapat, Diyos ang kanyang pakinggan. Hindi yung udyok ng mga taong pumipilit at nagpe-pressure sa kanya. Amen? Ganun po ang paggawa ng mga desisyon sa ating buhay. Kung pinagmamadali ka, iniipit ka, pinipressure ka, hindi yan galing sa Diyos. Hindi mo na pag-iisipan ng mabuti. Amen po? So, mas pinili po nito si Pilato na makinig sa sigaw at udyok ng taong bayan. Now, it's Jesus and Simon of Cyrene. So, ipinagagupit po ang Panginoon. Pinabugbog, pinahakaw. Alam niyo po, yung baka na pinanghampas sa katawan po ng ating Panginoon ay hindi po ordinaryong baka, hindi po ordinaryong panghampas lamang. Ito po ay may mga kasamang tinik. Ito po ay may mga kasamang mga hook at piraso ng mga matatalim na metal. Kaya ito po ay humahampas at tumatama sa katawan po ng Panginoon. May kasamang laman na nadadaklo. Kaya nga po kapag mahal na araw, pag nalubunin tayo sa mga ganitong mga banal na okasyon, ano po ang turo sa atin? Umiwas sa pagkain na karne. Amen? Kasi po bakit? Habang binubulpin, pinahihirapan ng mga Roman soldiers ng Panginoon, ang tingin po nila sa Lord ay hindi na tao. Ang tingin na nila ay isang hayop na parang kinakain. Ganun po mga tao. Amen? At ano po si Simon of Cyrene? Ang dapat na natin si Simon Peter, kaso natago. Kung si Simon of Cyrene galing sa bukid at dapat sana ay mag-observe ng papistahan, ng kung ano mga kaganatan, ay bigla po siyang nadamay. Dahil nakakailan na pa natin yun kasi isipin nyo, paano nyo pa mabubuhat yung crossbeam na yun, napakabigat. Hindi lang literal na mabigat. Kaya naging mabigat yun because lahat ng kasalanan ng tao ay naka-charge doon sa cross na yun, kaya ganun yung mabigat. Pero pinili pa rin yakapin at buhatin ng Panginoon. Amen po? Pero yung kanya pong pisikal na katawan, halos bumibigat. At si Simon,
syempre, ikaw, mapabalita sa inyo, alam mo, si Simon muntik pang mapako. Atin lang sana ng kapista, nadamay ka. Pero alam niyo, ang kagandahan ko sa pag-commune, mga kapatid, kahit pangit o nakakahirap yung sitwasyon na yun, ang naging maganda po noon, mga kapatid, it brought him in a contact with Jesus. Nagkaroon po siya ng personal encounter with the Lord. Kahit po, ganoon yung naging pangyayari at sitwasyon. Kung minsan mo, di ba? Kung kailan sadsad ang buhay mo, doon mo mas na-appreciate ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kung kailan ka nagkasakit, doon ka nagkaroon ng tayo sa Kanya. Kung kailan bumagsak yung negosyo, tsaka mo appreciate na nagpo-provide ang Diyos at nakakapos kayo sa mga kapulakan. Kung kailan ka iniwanan ng tao na inaasahan mo, doon mo na appreciate ang Diyos, hindi ka iiwan kahit sa gitna ng mahihirap na pagsubok ng iyong pinagdaraanan. Now, as Jesus and the weeping ladies of Jerusalem, kung makapasin niyo mga kapatid, may mga babaeng sumusunod habang ang Panginoon po ay masalpasan yung Kristo habang siya yung nagkakakal at tutulog sa dalawakan ng pagpapakuan. Nandoon yung mga kababaihan at umiiyak, tumatangis dahil sa dinaras po ng ating Panginoon. Kasi noon sa ministry ng Panginoon, doon sila nabigyan ng value. Sa piling po ng Panginoon, doon sila na-appreciate. Kasi ang mga kababaihan, ano sila eh, nasa laylayan ng lipunan eh, hindi sila pinapansin. Walang pagpapahalaga na ibinibigay sa kanila, ang religion. Pero pagdating kay Jesus, sila yung inabot. Kita niyo naman, ang mga naging kaibigan ng Panginoon, sila Martha and Mary, na according to some studies, ang kanilang profesyon ay magbenta ng panandali at aliw. Pero ito yung mga naging kaibigan ng Panginoon, yung mga sila Mary Magdalene, yung mga babae halos isukan ng lipunan. Pero sabi ng Lord, huwag ako ang inyong kangisan. Ang kangisan ninyo ay ang inyong mga anak, mga magiging ako, mga susunod na generation ninyo. Kasi alam ng Lord yung terrible destruction na sasapin nila ng Jerusalem because i-reject nila yung tagapagligtas eh. Sabihin nila, mapalad pa pala yung babae na hindi nagdalang tao, mapalad pa pala yung dibdib na hindi nagpasuso, ibig sabihin, hindi nagkaroon ng anak, kasi ibig sabihin, hindi nila aabutin yung kalapasan o pangalawa, yung distraction na yun. Kasi po, dahil po sa pangyayari itong mga kapatid, yung Rome talagang ibubuo yung Jerusalem, yung baong, yung sinasabi ng Lord na walang matila, bago nakapatong sa kapwa niya, bago talagang matutupan. Dahil po sa pag-reject ng mga Hudyo sa ating pagkakabagis. Amen, mga kapatid. Now, nung mapapala po ang Panginoon, para ma-justify ng mga tao na nasa likod po ng ganitong senaryo, kung nagpapako po sa ating Panginoon, para ma-justify nila na tama yung kanilang ginawang desisyon, ano pong ginawa nila sa Lord? Pinasamahan nila ng totoong kriminal. Siyempre, kapag ang kasama mo talaga mga legit na mga kriminal, hindi, pagpunta ka talagang kriminal din, nilagay ka mo sa gitna. Di ba ho? At habang iniinsulto siya ng mga sundalo, yung isa doon ay nakinsulto din. Ang sabi niya eh, kung nagawa mo pagligtas ng buhay ng ibang tao eh, buka ka ngayon dyan, ligtas mo rin kami. Pero alam mo, yung isang kasama niya ay nahipakupan, sabi niya eh, hindi ka na ba natatakot sa Diyos? Wala ka na bang paggalang? Wala ka na bang kahit konting taba sa iyong dibdib? Kung tayo may inapaparusahan, dapat lang deserve natin yun. Pero kung kasama natin ito, alam natin siya yung inosente at nagbabayad siya sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Alam niyo yung makrusify kasi, yan ang capital punishment
Napakasimple lang mo, nag-isabit ka sa cross, hindi mo mga kapatid. Yung pako na ibabaon sa katawan mo, sabi niya, dito siya nilagay eh. Kasi kung hindi mo nga naman, madali lang siya, mapipilas lang yung mga tissues dito kasi merong nerve dito na kapag tinamaan, lahat ng pain ay mararamdaman ng buong katawan, lahat ng kalintingan mo mararamdaman yung sakit. At hindi rin siya makapag-rest mga kapatid kasi yung paa niya ay nakapako din, nakatiklop. Kaya yung upper part ng kanyang katawan, lahat po yun ay stretch yung kanyang braso, yung kanyang kamay hanggang sa kanyang dibdib, lahat po ng bulikat nandoon. Kaya po yung kanyang dibdib, alam niyo po yung paghigop ng hangin. Puro papasok, walang palabas. Napakahirap yun. Kaya po sabi ng mga ilang medical expert, talagang ang ikinamatay ng Panginoon ay yung pagtigil ng kanyang puso. Kasi nga hindi nakakapasok ng maayos yung oxygen, yung suffocation. Talagang torture ng mga kapatid. Kaya po maraming mga pinapako sa krus na talagang yung mga gumawa na sa kanila, halos binumura nila. Kasi habang nakapako sila, minsan may mga hayop na aakyat sila doon sa kahoy, kakagatin yung kanilang mga sugat, yung mga imo, o kanilang mga mata, wala silang magawa. At ang pinakamatindi doon ay yung kahihiyan, yung shame, kasi lahat po nang ipinapako sa krus ay nakahubad. Nakabilan sila sa kahihiyan. Isipin niyo po, tayo dapat yun na nakapronta dahil sa tayo naman yung nagkasala. Pero dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, nakipag-substitute po siya ng kalagayan sa atin. Dapat ang matatamo natin ay kamatayan, ang ipinagkaloob niya sa atin ay buhay na walang hanggan kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Yung kahihiyan na dapat sa ating aabutin, ang ibinigay po sa atin ng Diyos ay kakahanan. Nagkaroon tayo ng karapatang tumawag sa Kanyang Ama dahil naging mga anak niya tayo dahil sa sakripisyo dugo na ginawa ng ating Panginoon na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo na Isaiah 53 verse 12, He was numbered with transgressors, yet He bore the sin of many and made intercession for the transgressors. So tayo, na dapat ay hindi makalapit sa Ama dahil nagkaroon ng harang, ng wall, yung kasalanan, yun ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Pero dahil nga po sa sakripisyong pinagdaanan ng Panginoon, ay nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon na makalapit at tumawag sa Kanya. Hindi ba napapansin minsan, kahit na ang dumi-dumi mo, pero once na nag-decide ka na mag-repent, lumapit sa Diyos, mararamdaman mo yung reconciliation Kasi walang magaganap na restoration kung walang genuine forgiveness na ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nag-decide na lumapit sa Kanya, hindi niya ikakaboy. Talagang yayakapin niya. Kagaya po ng gospel, di ba ho, mga nakaraan, sa kabila ng ginawang paglayas, paglustay ng prodigal son sa kaimanan ng kanyang ama, pero nung siya po ay nagdesisyon bumalik, siya po iniyakap ng kanyang ama, hinagat at ibinalik sa status ng pagiging anak, hindi isang kaligid. Yung babae na huli sa akin ng pangangalo niya, sabi ng Lord, nasa na yung mga bumakatol sa iyo? Wala na po. Sabi ng Panginoon, kahit ako hindi kita kakatulan. Isipin niyo mo yung sitwasyon natin sa kabila po ng ating karunhan, sa kabila po ng ating mga nagawang kasalanan. Pero once na tayo po ay nag-decide na manumbalik sa Diyos, yayakapin niya tayo. Mamahalin niya pa rin tayo. Dahil bakit po? Kasi yung krus na yun, kahit gaano pa kabigat yun, kahit gaano pa ka-curse yung kami na yun, ang nakikita doon ng Panginoon, every time na yun ay kanyang bubuhatin at yayakapin. Ang nakikita
yung pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid. Now, sabi po yung isa doon na kriminal, so yung isang thief, the one thief mocked Jesus, but the other thief accept Jesus. Sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo po ako pag kayo ay naghahari na. So, he hoped for some kind of help in the near future, mga kapatid. But Jesus gave him a forgiveness that very moment. Akala niya siguro yung kaharian, yung pag-ahari na tinutukoy ng Panginoon sa second coming pa. But, nung pagpong mismo yun, that very moment, sabi ng Lord, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian, sa paradiso. Kita nyo, ang tao kahit last minute, basta talagang genuinely nag-repent siya sa Lord, tatanggapin at pakakawain talaga siya. Ganon kalaki ang puso ng Diyos sa atin. Kahit gaano pa tayo nagkasala, gaano pa tayo naging kakunik sa paningin ng mundo. Amen? Now the Lord cried with a loud voice. Sabi ng Panginoon, it is finished. Naganap na. Sabihin niyo nga po, it is finished. Finished na yung katabi ko. Nakayo ko. Naganap na ibig sabihin, nagawa na ng Panginoon kung ano yung kanyang misyon. Ano yung kanyang dapat gawin. Yung kanyang buhay ay may alay para sa katubusan ng ating kasalanan. Kasi, kung gugustuhin pa natin na tayo magbayad ng ating kasalanan, hindi pa rin pwede kung nakakapitid. Alam niyo kung bakit? Kasi marami ang ating dugo. Hindi ko dahil nga kung tayo ay nagkasala. At tanging ang dugo lang ng Panginoon na ang siyang tinatanggap upang maging kapabayaran sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. So we address this Father for the final statement. Father, to thy hands I commend my spirit. Yan po ay bedtime prayer ng mga Jewish boy. Tuwing matutulog na ho. But it tells how the Lord died confidently, willingly, and victoriously. Dahil alam niya ang nagawa niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Ama na nagsususan. Alam niyo mga kapatid, kailangan natin itong seryosohin kasi kung hindi natin ma-appreciate yung sakripisyo ginawa ng Panginoon, para bang baliwala yung hirap na kanyang pinagdaanan. Kung babalik din na naman tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Hindi biro po yung sakripisyo na ginawa ng Lord. Hindi biro yung mga sugat na kanyang nakamo at bubok na halos maubos sa kanyang katawan para lang ang ating kasalanan ay mahugasan. Ang sa gayon ay makatayo tayo sa presence ng kanyang Ama, makarapat dapat dahil po sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng kanyang Ama. Tayo po yung tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi man kami karapat dapat po Diyos, ngunit dahil sa sakdulang biyaya mo, kami ay nabigyan ng pagkakataon. Salamat po Diyos. Salamat sa sakdulang biyaya.
Imagine ninyo tayo ang nagkasala, pero ang nagdusa, ang nagbayad at nagpakahirap para sa punishment na yun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganun siya kaseryoso upang tayo mabigyan ng pagkakataon na mabuhay, maitama ang ating mga pagkakamali, mabigyan ng pagkakataon na magbago. Kahit gaano pa tayo kami, pero pinili ng Panginoong yakapin tayo. Gaano man tayo malayo, pero nung nag-decide tayo na hindi manubalik sa Kanya, tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Ganun kadakila ang Kanyang pagmamahal sa atin. Yakap mo ako sa aking kahilingan. Inibig mo ako nang di kayang magbasan. Yakap mo ako sa aking kahilingan. Inibig mo ako nang di kayang magbasan. Yakap mo ako sa aking kahilingan. Inibig mo ako nang di kayang magbasan. O Diyos ng katarungan, nagkakbilan kahit minsa'y di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Diyos. Salamat sa sukulang biyaya Mga kapatid, nais ko pong maunawaan yun, na nung niyakap tayo ng Panginoon, hindi siya naawaan ng ating kasalanan. Bagkus ang kabanalan po ng Panginoon, ang siyang pumawa sa atin. Kaya naging marapat tayo tumawag sa Kanyang kamandinan naman. Nakalapit tayo. At napakalawak ng pag-ibig ng Diyos na sa kabila po ng ating mga pagkakasala, pinatawad ka talaga. Amen. Sabihin ko sa iyo, kapatid, pinatawad ka ng Diyos. Kaya ayusin mo ang sarili. Ano ang sagot niya? Amen. Taas po natin ang ating mga daladalahan, mga kapatid. Ano ang mga bagay na nais niyo pong mapaspasahan sa Panginoon? Meron po kayo mga prayer request, tubig, cellphone, langis, Bible, wallet. Ay taas po natin sa Panginoon. Lord, wala man kami patago sa iyo ngayong gabi ito, kundi kami po'y nangangakas humingi ng biyaya sa iyo, Panginoon. Alam mo po mga kahilingan ng aking mga kapatid. Alam mo po mga tumatakbo sa kanilang mga isipan kayo, Panginoon. Ikaw lamang po, Diyos, ang tanging nakakaalam. Ang mga sitwasyon na kanilang mga pinagdaanan, mga struggle sa buhay, sa pamilya, sa kalusugan, Panginoon. Dalangin ang iyong lingkod na sa gabi ito, Panginoon, ay abutin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ano po mga karapat, hindi na ng kanilang mga katawan, hayaan niyo po ang iyong mapaghimalang kamay na abutin ang bawat isa sa amin. Mula ulo hanggang talampakan, may makakanas ng himalang pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Lumali ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ang mga po
magpasimula ang pagdalo, bagkus hanggang sa mga susunod pa ng mga araw, Panginoon, susunod ng mga taon, at maraming mga taon pa, Panginoon. Ang gawain mo sa lugar na ito ay patuloy na nananatili, nang sa gayon marami pang mga tao, Panginoon, ang mahasihan ng iyong salita. Mas magkaroon kami ng malalim na pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Mas magkaroon kami ng malalim na commitment sa iyo, Panginoon. Dahil hindi birong sakripisyo at biyaya